nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Umano'y kasabwat sa government arsenal ng nahuling suspected supplier ng armas at bala ng bandidong Abu Sayyaf, nais matukoy ng Philippine National Police. Nasa 300 million pesos na drug money na nakumpiska sa Bilibid noong 2014 nawawala. Pagsasampa ng kaso laban kay dating Justice Secretary Laila De Lima tuloy ayon sa Department of Justice. Pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar hindi dapat isisi sa mga ipinatutupad na polisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa Budget and Management Department. Operating hours ng mga mall sa Metro Manila aayusin ng Metropolitan Manila Development Authority upang makatulong sa pagpapaluwag ng trapiko ngayong darating na holiday season. US presidential candidates Hillary Clinton at Donald Trump nagharap sa kanilang unang presidential debate sa New York. Issue ng racism, tax system, dagdag trabaho, tinalakay. Bureau of Customs Transformers na itala ikalawang sunod na panalo sa UNTV Cup Season 5. Ngayon po ay araw ng Martes, 27 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 biktima ng hit and run sa Quezon City at ang isang lalaking nasugatan matapos mahimatay sa Apalit, Pampanga. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Isang lalaki na hinimatay sa sobrang init ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Larlin Subdivision, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, kaninang pasado alas 9 ng umaga. Nagtamo ng gasgas sa noo, mga kamay at paa ang 38 anyos na si Avelino Gutay matapos mawala ng malay habang naglalakad sa kalsada. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team si Avelino at saka inihatid sa Jose Bilingad Hospital. Samantala, nirespondihan naman ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City, pasado alas 11 kagabi. Tinulungan ng grupo katuwang ang Quezon City Department of Public Order and Safety Rescue ang 3 biktima na nagtamo ng sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa mga nakakita, sakay ang mga ito ng tricycle at mag-U-turn sa eastbound lane sa Barangay Holy Spirit nang mabangga ng isang sports utility vehicle. Sa lakas ng pagkakabangga sa likuran ng tricycle ay naiwan ang bumper ng plaka ng sasakyan na RGT 555 na mabilis umanong tumakbo. Matapos lapatan ng pangunang lunas ay dinala na sa East Avenue Medical Center ang mga biktima habang iniimbestigahan ng traffic sector ang pangyayari lalo pat bawal dumaan ng mga tricycle sa Commonwealth Avenue. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinaiimbestigahan na ng pamunuan ng Pambansang Pulisya sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kung sino ang contact sa government arsenal ng nahuling suspected arms supplier ng Abu Sayyaf Group o ASG. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kumbinsido si Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na may kasabwat sa pamahalaan ang nahuling suspected gun runner na si Unding Kenneth Isa. Nakuha mula kay Kenneth ang matataas na kalibre ng baril at libo-libong bala na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso na nakalagay pa sa kahon na may tatak na Government Arsenal DND na umano'y order ng isang Abu Sayyaf commander.
Ayon kay General De La Rosa, hindi basta mabibili sa tindahan ng baril at ng ordinaryong tao ang M79 barrel, M203, M16 at iba pang armas na nakumpiska ng CIDG Anti-Transnational Crime Unit sa inuupahang bahay ng suspect sa Barangay West Crame, San Juan City. Titrace ito kung saan ang origin ito. So, most likely ito nagagaling rito talaga sa either sa government ito mga government supplies, military supplies. Kasi pag civilian, malabong makakabili nito ng legally. Malabo. Kinumpirma naman ng AFP na nanggagaling sa government arsenal ang mga bala at baril na ginagamit nila at DND ang nag-aasikaso nito. But doon sa mga bala na specific na kailangan ng ating armed forces na ang nagsinusupply sa ating mga operating units, ang gumagawa nito ay ang Department of National Defense Arsenal. Yun ang tinatanggap natin. Uminit naman ang ulo ni PNP Chief matapos na sabihin ng suspect na kakampi siya ng General at ng Pangulo dahil pareho silang taga Mindanao. Taga Mindanao nga tayo pareho, gago ka man, nag-gun-running ka, paano tayo maging kakampi, di ba? Pulis ako, tapos ikaw, violator ng batas, kriminal, ako, kakampi tayo? Pwede ba yun? Ang tapang naman itong gago nito magsalita. Bukod sa bandidong Abu Sayyaf, parokyano din ni Kenneth sa pagbebenta ng mga armas ang mga warlords at ilang politiko sa Mindanao. Kaya naman kasong paglabag sa Republic Act 10591 ang kakaharapin nito. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Crame. Hindi naman isinasantabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang posibilidad na sangkot ang ilang sundalo sa pagbebenta ng armas at bala sa mga tinaguriang kaaway ng pamahalaan. Ito ang balita ni Brian De Paz. 2 sundalo ang nahaharap ngayon sa court-martial proceedings dahil sa pagkakasangkot sa pagbebenta ng armas at bala sa masasamang elemento sa Basilan at Compostela Valley. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, katunayan ito na hindi nila kinukonsinti ang mga maling gawain lalo't may batas na dapat sundin ang mga sundalo. Isang malaking kasalanan sa ating mga kasamahan sa Armed Forces of the Philippines na ang mga armas at ammunition ay posibleng naibebenta sa mga sibilyan at posibleng even sa ating mga kaaway. Alinsunod sa Articles of War 85, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng bala at armas ng AFP sa mga kaaway ng pamahalaan. Ayon pa kay Colonel Arevalo, patuloy nilang iimbestigahan ang mga ulat na may ilan pang sundalo ang sangkot sa ganitong kaso. We are not going to take this lightly. The Armed Forces is very keen, very seriously looking into this sapagkat hindi ito maliit na offense. Ito ay isang malaking offense. Ayon sa AFP, lahat ng pumapasok na arms and ammunition ng pamahalaan ay dumadaan sa masusing inventaryo kasama na ang mga nagagamit at nasisira dito. Hindi rin gumagamit ng pribadong sasakyan ng militar kung may inilalabas na armas at bala mula sa arsenal ng pamahalaan. Tiniyak rin ng AFP na nakahanda silang imbestigahan at papanagutin kung may iba pang nasasangkot sa nasabing bentahan ng armas at bala sa kalaban ng pamahalaan. Patuloy rin silang makikipagkoordinasyon sa PNP. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Ibinunyag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nawawala ang nasa 300 million pesos na drug money na nakumpiska sa raid sa Bilibid noong December 2014 na pinangunahan ni dating Justice Secretary Leila de Lima. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. 2 testigo umano ang hawak ngayon ng Department of Justice na magpapatunay na may nawawalang 300 million pesos na drug money galing sa Bilibid. Nakumpiska umano ito sa Oplan Galugad na isinagawa noong December 15, 2014 sa pangunguna ni dating Secretary Leila de Lima. Ang sinabi lang sa dyaryo, 1,600,000 lang ang parang more or less na nakuha nila. But in reality, sabi ng testigo, mahigit po niya yan ng 300 million.
Ayon kay Aguirre, isang inmate at isang intelligence agent ng gobyerno ang kanilang testigo na naroon mismo nang isagawa ang raid. Nakapalooban niya ito sa report na isinumite ng agent matapos ang operasyon sa Bilibid. Hindi na rin itinanggi ng kalihim na gagamitin ng pamahalaan ang lahat ng resources nito upang makasuhan si Senador Laila de Lima. Kapagkat naniniwala ang gobyerno, ako naniniwala unang-una na talagang may kasalanan siya. So we have to use everything kung kinakailangan i-pin down. Otherwise, pag hindi mo ginamit lahat, baka makawala pa yung may kasalanan. Bukas din anya ang DOJ na gawing testigo ang dating driver at umano'y nakarelasyon ni de Lima na si Ronnie Dayan na handa nilang bigyan ng proteksyon. I am inviting him na sana umapir siya sa Congress. Sabihin niya yung totoo doon. Ayaw namang patulan pa ng kalihim ang patutsada ni de Lima na peke ang kanilang mga testigo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Department of Justice. Hinamo naman ni Senator Laila de Lima si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ipa-freeze ang bank accounts na umunoy ginamit niya upang makakuha ng pera mula sa operasyon ng ilegal na droga. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Muling itinanggi ni Senator Laila de Lima na kanya ang mga bank account na sinasabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na umano'y ginamit niya upang tumanggap ng pera mula sa operasyon ng ilegal na droga. Kaugnay ito, hinamo ng mambabata si Secretary Aguirre na ipa-freeze ang mga ito oras na mapatunayang sa kanya ang mga naturang account. Kung kumbinsido po kayo na yung mga so-called bank accounts na yan ay accounts ko pero nasa pangalan ng iba, pakisabi po sa mga bangko na yan, i-freeze na yung mga accounts na yan. Alamin na sino may yung mga nag-open ng mga accounts na yan. May impormasyon din anya siya na pinipilit hanggang ngayon ang inmate na si JB Sebastian at ang kanyang asawa na tumestigo na rin laban sa kanya. Nagpapakita lamang anya ito na desperado na sina Secretary Aguirre na idiin siya sa mga aligasyong may kaugnayan sa droga. I've been getting A1 information about that na I think even yung asawa ni Mr. Sebastian pinipilit na siya, kinukonvince na siya na mag-testify ka na rin. Kasi ikaw na ang naiipit. Ang gusto lang naman nila. Sa huli ay nanawagan si Senator Laila de Lima sa mga advisor ng Pangulo na payuhan na lang ito mag-focus sa mga bagay na makaaangat sa imahe ng bansa kaysa sa mga isyong nakasisira dito. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Dalawang malakas na uri ng signal jamming device ang inilagay sa loob ng New Bilibid prisons upang matiyak na hindi na makakapagtransaksyon ng mga inmates sa labas ng kulungan. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Dalawang high-output power signal jammer na made in Korea ang ikinakabit ngayon sa loob ng New Bilibid Prison. Ilalagay ito sa holding area at sa itaas ng watchtower ng Building 14 kung saan nakakulong ang nasa 40 high-profile inmate. Kabilang sa mga nakakulong sa Building 14, sina Raymond Dominguez, Peter Ko at JB Sebastian na itinuturong may kontrol sa illegal na droga sa maximum compound. May 20 meters radius ang signal jammer at posibleng makaapekto rin sa mga bahay sa labas ng NBP. Ayon kay Bucor OIC Rolando Asuncion, susubukan nila ang signal jammer na nagkakahalaga ng tig 2 milyong piso na donasyon umano ng supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maaring meron pa. May mga may nagagamit pa sila na mga gadgets doon sa loob, especially cellphones. Layo ng paglalagay ng signal jammer na mapigilan ang mga illegal na transaksyon ng mga inmates sa labas ng kulungan. Aminado si Asuncion na maparaan ang mga bilanggo at mga kamag-anak nito upang makapagpasok ng mga gadget tulad ng cellphones. Nung tinanggal nila yung cooler, may mga nakatago palang ilang cellphones yun doon. Pati yung mga upuan na maliliit, yung stool. Halimbawa, yung upuan ng naglalaba, no? Merong doon, may taguan ng cellphone. Sakaling maging epektibo ang dalawang signal jammer sa Building 14, plano ring lagyan ang maximum at medium security compound sa NBP. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Susunod sa ito ang balita.
Pangulong Duterte humingi ng paumanhin kay dating Governor Amado Espino at 2 pang opisyal ng Pangasinan na nasangkot sa issue ng narco-politics. Pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar hindi dapat isisi sa mga ipinatutupad na polisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa Budget and Management Department. Panukalang tanggalan ng kapangyarihan ng Office of the Ombudsman na magpataw ng suspension sa mga opisyal ng pamahalaan, tinutulan ng mga opisyal ng ahensya. Nag-inspeksyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa nadiskubring Mega Shabu Laboratory sa Arayat, Pampanga ngayong araw. Humingi rin ng paumanhin ng Pangulo sa 3 opisyal sa Pangasinan na nadawit sa inilabas niyang drug matrix. Mula sa Arayat, Pampanga, itong balita ni Joshua Antonio live. Joshua, go ahead. Attorney, magandang gabi. Nagbigay ng public apology si Pangulong Rodrigo Duterte kay Governor Amado Espino Jr. at 2 pang opisyal ng Pangasinan matapos madawit ang mga pangalan ng mga ito sa kanyang isinapublikong drug matrix. Sa briefing ni Pangulong Duterte sa isinagawang inspeksyon sa Mega Shabu Laboratory dito sa Arayat, Pampanga, inamin ng Pangulo na nagkulang sila sa pagka-counter check sa unang report na natanggap niya kaugnay ni na incumbent Pangasinan Representative Espino, Provincial Administrator Rafael Baraan at Provincial Board Member Raul Sison. Sinabi naman ni Pangulong Duterte na isa sa publiko niya ang kanyang final narco list pagbalik niya mula sa Vietnam sa Biyernes. Samantala, sinabi ng Pangulo na balak na nilang gawing rehabilitation center ang na-discovering Mega Shabu Lab dito sa Arayat. Ayon sa Pangulo, hindi na muling mababawi ng may-ari na pinangalan si Chua ang lugar dahil isa-sequester na ito. Ang laboratory ay kayang makapag-produce ng 200 hanggang 300 kilo ng methamphetamine hydrochloride o shabu na nagkakalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Ito rin umano ay konektado sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagtugis ng mga otoridad sa mga nagmamayari ng Shabu Lab dito sa Arayat, Pampanga. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga, Attorney Reg. Joshua, humingi siya ng paumanhin kay Governor Espino at saka dun sa 2 pang nasangkot doon sa kanyang isiniwalat na listahan. Pero ang tanong ko, Joshua, paano nalinis ni Governor Espino at nung 2 pa yung kanilang pangalan para hingi ng apology si Presidente sa kanila? Ayon kay Pangulong Duterte, nagbase lamang siya doon sa report na ibinigay sa kanya. Ayon pa sa kanya, gabi-gabi, nire-review niya yung report na nanggaling sa PNP at sa iba pang mga department tungkol kina Espino, Sison at Baraan. Ilang beses na binanggit ato ni Reg na gabi-gabi kong binabasa at nabanggit niya na wala akong makitang koneksyon doon sa pagsangkot nila doon sa illegal na droga, Atty. Reg. Maraming salamat, Joshua Antonio, nag-uulat ng live mula sa Arayat, Pampanga. Iginiit naman ng Department of Budget and Management o DBM na walang kinalaman sa pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar ang mga ipinatutupad na polisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte. At upang ibigay sa atin ang detalye na yan, makakasama natin sa studio ang ating correspondent na si Rosalie Cos. Rosalie? Magandang gabi, Attorney Reg. Umabot na sa 48.35 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar kaninang umaga. Ito ang pinakamataas na naitala sa loob ng 7 taon o pinakamababa na halaga ng piso kontra dolyar. Taliwas sa ibang ulat na lumabas ay walang dapat ikabahala ang publiko sa pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar dahil resulta ito na talagang sa ngayon matatag ang currency na dollars kumpara sa ibang currency tulad ng peso. Gayun din dahil sa impending na pagtaas ng interest rates ng US Federal Reserve Bank. Pakinggan natin ang pahayag ni DBM Secretary Benjamin Jokno. So it has nothing to do with the President's statement. It is, as I said, basically because of the strengthening of the dollar. Okay, and the outflow of hot money, which are now taking advantage of a stronger U.S. economy.
Katunayan anya na matatag ang pananalapi ng bansa. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pinakamataas o heftiest na international reserves sa Bangko Sentral ng Pilipinas na nagkakahalaga ng $85.7 billion. Ito ay 10 buwan na gross international reserves na ayon pa kay Secretary Jokno dapat 3 months international reserves lang ang meron tayo. Hindi rin anya magreresulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang pagbagsak ng piso kontra dolyar. Muli nating pakinggan si Secretary Jokno. The other fear is that the depreciation of the peso will result in higher inflation. Again, that is misplaced because in fact our inflation target, official inflation target is 2 to 4%. We are much lower than 2. Pero syempre, sabi ni Secretary Jokno, merong winners at merong losers dito sa pagbagsak ng presyo o ng pagbagsak ng piso kontra dolyar. Ang mga makikinabang dito yung mga pamilya ng overseas Filipino worker na mas mataas na peso value pag nag-remit sila dito sa Pilipinas. Gayun din ang mga exporter. Pero ang mga loser, ito yung mga bumibili ng goods o nag-i-import ng produkto mula sa Amerika. Rosalie, medyo marami akong tanong. Ang unang tanong ko, kinokonsidera ba ng administrasyon ni Duterte na yung pagbaba rin ng volume sa stock market, no, ay may connection din dito yung pag-alis o pagbaba ng value ng Philippine peso, na ang ibig sabihin ay a lot of foreign investments have been withdrawing from the Philippines? Attorney Rich, ang paliwanag ni Secretary Jokno dyan kanina, pagka kumakausap siya ng mga investors, ang tingnan nga nila, ang comparison niya, tingnan nyo ay ang forest, wag yung trees. Kasi yung mga statements ni President Duterte, kumbaga trees lang yan. Pero tingnan nyo kung ano yung magiging long-term na epekto ng pulisiya ni Pangulong Duterte, pati na kanyang mga announcements na ang gusto lang ng Pilipinas, magkaroon tayo ng independent foreign policy. While the administration is also downplaying this, yung pagtaas ng dolyar kontra piso, anong gagawin ng ating gobyerno para mahikayat pa rin yung mga foreign investors na magstay dito sa Pilipinas? Dahil kung mataas ang masyadong mahal dito mag-invest, no, dahil mataas nga ang piso kontra dolyar, mas mahal na yung cost of operations dito ng mga foreign investors. Tama, Attorney Reg. Pero ang una nila kasing binibigyan ng punto dyan, gusto nga nilang mapanatili yung seguridad at kapayapaan sa bansa. Na kung wala namang gagawin yung mga foreign investors na labag sa ating konstitusyon, mas maganda ang kanilang pag-i-invest dito sa Pilipinas. Pangalawa, yung pagka makikita natin yung foreign o yung economic policy ng Administrasyong Duterte na tatanggalin yung red tape. At ngayon din, nakatuon ang Administrasyong Duterte sa pagtatatag o pagtatayo ng mga infrastruktura na sa first, kahit wala pang 100 days, meron ng aprobadong 9 projects sa loob ng kanyang termino. Malaki ang reserba natin na dolyares, no? Do they recognize na ito ay nag-umpisa pa noong panahon ni President Aquino? And would the Bangko Sentral ng Pilipinas magkakaroon sila ng interventions para hindi bumagsak lalo ang value ng peso? Ina-acknowledge naman ng Administrasyong Duterte ang nagawa ng administrasyon ng dating Pangulo na si Aquino at laging gumagawa rin ng paraan ng BSP para maiwasan yung pagtataas ng mga presyo ng mga bilihin, kaugnay nga nitong pagbagsak ng presyo ng piso kontra dolyar. Maraming salamat, Rosalie Cos, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, tinutulan ng Office of the Ombudsman ng panukalang tanggalan nito ng kapangyarihang magpataw ng suspensyon sa isang opisyal ng pamahalaan na sumasailalim sa kanilang investigasyon. Ito ang balita ni Nelmar Bohok. Mahigit 50 kongresista na ang nagpahayag ng suporta sa panukalang batas ni House Speaker Pantaleon Alvarez na naglalayong amyendahan ang ilang provision ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Partikular na rito ang exemption sa isang incumbent official na mapatawan ng preventive suspension kung ang reklamong naisampa sa Office of the Ombudsman ay may kaugnayan sa nakaraan niyang posisyon o tungkulin sa pamahalaan. Ang issue doon, after preventively suspending them 6 months during the investigation before the Ombudsman, again, you will move for the suspension of the same alleged public officer, erring public officer, for another 90 days. Di ba parang overkill na yun?
Tutol naman ang Office of the Ombudsman sa panukalang ito. So we disagree with this premise, Madam Chair. It is our position that the mere fact that a public officer no longer occupies the position where the offense or in relation to which the offense was committed, we believe that the possibility of tampering of witnesses, influencing of witnesses and tampering of the records still exists. Pagbibigay diin din ni Mosquera, hindi pa rin maiiwasan na maimpluwensyahan ng isang opisyal ng pamahalaan ang mga isinagawang investigasyon sa isang kaso, lalo na't mas mataas ang posisyon ng opisyal na inaakusahan. Hindi naman naniniwala ang ilang mambabatas sa argumento na ito. That is not so anymore. That reason is not applicable to persons who are occupying another position. Ang House Bill 3605 ay kasalukuyan ng umuusad sa mababang kapulungan ng Kongreso at nagbuo na ng isang technical working group upang pag-aralan ng naturang panukala. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nanawagan naman ang grupo ng mga environmentalist kay Pangulong Rodrigo Duterte na bigyang prioridad ang pagresolba sa lumalalang problema ng basura sa bansa. Ito ang balita ni Grace Cassie. Naiinip na ang mahigit 70 environmental group sa bansa dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin naibabalik sa Canada ang kanilang mga basurang itinapon dito. Isang open letter ang kanilang ibibigay kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa lalong madaling panahon ay magawa na ito ng aksyon. Hindi pa po presidente si Mayor Duterte. Siya po ay napaka-aktibo sa pagtawag sa pagbalik ng basura ng Canada. Umaasa po kami na ngayon na siya po ay presidente, sana po maging mas agresibo siya. Inatasan na ng Manila RTC Branch 1 ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Justice, Department of Finance at Bureau of Customs na isumite ang kanilang motion for execution ngayong darating na September 30 para sa pagbabalik ng mga basura sa Canada. Subalit ayon sa petitioner, 50 container lamang sa mahigit 100 ang pinababalik ng korte. Ang kinaka-worry lang ng mga civil society ay doon sa 50 containers na ino-order ng ating Branch 1 Court ay may 26 na doon ang naitapon na sa Tarlac. Samantala, nanawagan din ng grupo sa pamahalaan na solusyonan ang lumalalang problema sa basura sa bansa. Base sa pag-aaral ng National Solid Waste Management Commission, halos 40,000 tons ng basura ang naipuproduce ng bansa kada araw. Subalit ayon sa DENR, gumagawa na sila ngayon ng paraan upang i-recycle ang mga basura at mapakinabangan. Kung talagang mag-composting and ang sabi pa ni Cynthia Villar, yung plastic, pwede niyan gawin silya. If we have a way to do it na pwede naman gamitin ng komunidad, baka we won't need landfill anymore. No? So we're gonna try it out. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cosare live mula sa Davao City. Maayong gabi, Victor. Maayong gabi, Angela. O ganiya ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gisugda na sa lokal nga kagamhanan sa Santo Domingo sa Albay ang pagtukod sa usa ka water reservation tank isip long-term solution sa nasinatik nga kakulangon sa supply sa tubig sa maong lugar. Kini mo ang balita ni Alan Manansala. Pinupo na nangunyan kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC ang pagtitindog nin water reservation tank haranes sa water sources kan Barangay Poblacion Santo Domingo sa Albay. Sigun ki MDRRMC Officer Edgar Balidoy, haros 2 Domingo nang kulang ang supply kan tubig hali sa mga water sources na mahihiling haranes sa palibot kang Mount Mayon. Kaya nga po kami nag-declare ng aming state of calamity dahil po siyempre ang aming funding napakaang pundo ng ating LGU, kaunti lang po.
sa laog kan 2 hasta 3 bulan piglalauman na matatapos ang konstruksyon. Mientras tanto, nanaunaman nin water pumps ang LGU Santo Domingo asin sa 6,000 na pedasong bottled distilled waters sa mga residenteng apektado kang water shortage. Nanauman nin tubig ang Bureau of Fire Protection gamit ang fire truck na pwedeng magamit sa paglalaba asin pagkarigos kan mga residente. Apwera kan banwaan kan Santo Domingo, nakakamati naman in water shortage ang banwaan kan Bakakay asin Malilipot. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Bicol. Nangita na og paagi ang City Engineers Office sa Dakbayan sa Davao aron mahuman sa dali nga panahon ang mga road project sa syudad ug dili na makadugang pa sa problema sa trapiko. Kini mao ang balita ni Janice Inhente. Nagkagrabe na ang traffic nga nasinati karon sa mga motorista sa pipila ka mga lugar sa syudad sa Davao tungod sa padayon nga mga proyekto nga ginabuhat sa kalsada. Usa sa mga nagapatraffic karon sa syudad ang padayong ginabuhat nga drainage lines. Apektado. Apektado may isa pag pumasahero na mo kaya mabala man. Sana matapos na yun ang project sa dito sa Bangkiruan dapit. Maulang na, tama na. Kung bahin sa traffic aning labi na ka ng buntag bitaw ng ting kuan na ba ting trabaho traffic jud kung mas mayo. Maong plano sa City Engineers Office na magsumite og ordinansa para sa Road Project Task Force Group kay Mayor Sara Duterte. Kini aron na ay hustong koordinasyon ang matag ahensya sa mga pagabuhatong proyekto niini sa kalsada. Yung mechanism ng task force, ito yung they have to submit list of projects, then including kasali na yung mga slippage, yung mga timeline kung kailan matapos, then coordination na hindi yung naghuhukay yung isang agency hindi alam ng other agencies. So kailangan nandito tayo sa isang table na anong project mo, then let us all coordinate. Sumala pa kay Attorney Joseph Felizarta, Chief of the City Engineers Office, matag proyekto adunay kadugayon. Busa, dapat lamang kining mapadali aron dili makaapekto sa katawhan sa syudad. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Og kana ang mga balita nga naglangkob sa atong balitang Promdi karong gabi. Gikan diri sa Davao City, balik diya sa studio, Angela. Daghang salamat, Victor Cusare mula sa Davao City. Isang dating drug user ang patay matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Caloocan City, habang 2 lalaki rin ang nasawi sa magkahiwalay na police operation sa Bulacan at Quezon City. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Sa Caloocan, patay ang isang lalaki matapos barili ng mga hindi pa nakikilalang sospek na nakasakay ng motorsiklo sa barangay 147 kaninang alas 3 ng madaling araw. Nakilala ang biktima na si Erwin Bernal na matagal na umanong huminto sa paggamit ng droga. Sa katunayan, sinabi ng barangay captain sa lugar na nakakatulong na nila ito sa paglilinis at iba pang gawain sa kanilang barangay. Kahit sa akin pala isipan yun eh. May nakakaaway po ba yan? Walang kaawayan dito. Kasi lahat ng may-ari ng bahay dito natutuwa sa kanya. Kahit hindi mo pagsabihan yan, laging hawak niyan walis. Sa Bulacan, patay din ang isang lalaki na sinasabing nanlaban sa mga pulis sa isinagawang drug buy-bust operation sa barangay Katmon, bayan ng Santa Maria. Nagpaputok ng baril ang sospek na si Alvin De La Torre nang maramdamang pulis na nagpapanggap na buyer ng shabu ang kanyang katransaksyon. Tumakbo po ng mabilis itong isang unidentified suspect natin gamit ang motor kung saan si Alvin ay naka-backride. Yun po, at namutok na po itong si Alvin kung kaya't ang ating operatiba ay gumanti rin ng putok at napatay nga po itong si alias Alvin. Si De La Torre ay hindi lang kilala bilang drug pusher sa lugar, kundi isa ring akyat bahay. At sa Quezon City, 2 suspected carnapper naman ang napatay ng mga pulis sa isinagawang operasyon sa Payatas Road dakong alas 12 ng hating gabi.
Re-responde lamang dapat ang mga pulis sa sumbong na talamak ang bentahan ng nakaw na sasakyan sa lugar at naabutan nila ang dalawang lalaki na nagpa-pot session sa loob ng sasakyan. Nang sisitahin, agad umanong nagpaputok ang mga sospek kaya napilitang gumanti ang mga pulis. Dahan-dahan kami. So, ang balak sana namin is lang namin, sasalikupin lang namin. Kaso lang nung binaril kami. So nagkulasan kami ng tapos nag-retaliate kami. Na-recover mula sa mga sospek ang isang kalibre 45 at 9mm revolver, gayon din ang isang kulay pulang elf truck na hinihinalang karnap. May mga nakita ring plastic sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia sa loob ng sasakyan. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. At 500 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. US presidential candidates Hillary Clinton at Donald Trump nagharap sa kanilang unang presidential debate sa New York. Issue ng racism, tax system, dagdag trabaho, tinalakay. Malalakas na pagulan nararanasan sa Taiwan dahil sa Typhoon Maggie. Babala ng landslide inilabas na rin ng Weather Central Bureau. Bureau of Customs Transformers na itala ikalawang sunod na panalo sa UNTV Cup Season 5. Palabas na ng Philippine Area of Responsibility o parang Bagyong Helen. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, mga anong oras lalabas sa par si Helen? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Mamayang late night din, in-expect ng Pag-asa na lalabas na ng Philippine Air Responsibility itong bagyong si Helen matapos itong manalasa dyan sa may area ng Taiwan. At maaaring sa mga susunod ding oras ay i-lift na rin o tanggalin na ng Pag-asa ang anumang tropical cyclone warning signals sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero expect pa rin natin merong epekto pa rin yung southwest monsoon o habagat. At may nakikita pa, Atty. Reggie, ang Pag-asa na isang bagyo. Ito'y nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility at maaaring by weekend ito ay pumasok din sa Philippine Area of Responsibility. Atty. Reggie. Sige Ray, bigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya po nitong bagyong si Helen ay nasa 400 km po yan sa northwest ng Basco, Batanes. Kanina po alas 4 ng hapon. Ito po ay taglay lakas ng hangin na 160 km per hour. Yung pagbugso ay abot na po sa 225 kph. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 19 na kilometro kada oras. Nakataas po ang gale warning ng Pag-asa sa may northern at eastern seaboard ng northern Luzon. Delikado po na pumulahot lalo na po yung mga saking pangisda at maliit na saking pandagat dahil po sa taas ng mga pag-alon. Sa ngayon po ay umiiral din po yung southwest monsoon o habagat kaya po apektado ang ilang lugar sa Luzon. Signal number 1 po sa may area ng Batanes Group of Islands, mga karanas po dyan ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Light to moderate rains naman po ang maranasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, Cagayan, Apayao at Benguet. At sa nalalabing bahagi po ng Luzon ay may chance na din po na magkaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Tuwig araw po 33, Baguio po
17 to 23 degrees Celsius at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 29 degrees Celsius. Ilang lugar din po sa Visayas na makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan, pero majority or mas malaking bahagi po ng Visayas makakaranas po ng bagyo maulap hanggang sa maulap na paporin at magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Sa Metro Cebu and Tacloban hanggang 32 degrees Celsius. Improving po ang weather conditions sa Mindanao area at makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot naman sa 32 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura bukas sa Metro Davao 33 at sa Zamboanga City hanggang 31 degrees Celsius. Ang atin pong sunrise 5:45 a.m. at ang pong sunset 5:48 p.m. Yan ang ating mulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, nakataas pa rin ang babala ng pagbaha at landslide sa Taiwan matapos maglandfall ang Typhoon Meggy. Mula sa Taiwan, itong balita ni Amiel Pascual live. Amiel, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reggie. 2:00 ng hapon dito sa Taiwan nang pumasok o maglandfall ang bagyong Meggy sa Hualien, Eastern Taiwan. Ayon sa Central Weather Bureau, bagamat tinatahak ngayon ng bagyo ang sentrong bahagi ng Taiwan, patungong kanluran ay nararamdaman pa rin sa Taipei ang malakas na hangin at ulang dala nito. Ayon sa Central Emergency Operations Center, umaabot sa 35 na ang bilang ng mga nasugatan dahil sa bagyo. Ilan sa mga ito ay nabagsakan ng mga sanga ng puno, signboards at ibang debris. Nasa 5,000 naman ang bilang ng mga nailikas, samantalang nasa 2,800 naman ang nananatili sa mga typhoon shelters. May 30,000 military personnel na ang nakadeploy upang tumutok sa rescue at relief operation. Samantala, sa pagbisita ni President Tsai Ing-wen sa Central Emergency Operations Center sa Taipei kaninang umaga, iniutos nito ang agarang precautionary evacuation lalo na sa bulubunduking bahagi ng Taiwan. Umaabot na sa 23 red alerts, landslide warnings at 286 yellow alert warnings naman ang inilabas ng Weather Bureau sa mga naninirahan sa mountainous area. Nasa 300 flights naman ang nakansila at 100 ang na-delay sa mga pangunahing paliparan. Kanina ay sinuspindi na rin ang biyahe ng tren, bus at ilang linya ng MRT sa Taipei maging sa mga karatig na lugar. Pinapayuhan naman ng Taipei Water Department ang mga residente ng lungsod na mag-imbak ng tubig sa posibleng pagkawala ng supply nito. Yan muna ang ating update live mula dito sa Songshan International Airport. Attorney Reggie. Mag-ingat kayo dyan at maraming salamat, Amiel Pascual, nag-ulat ng live mula sa Taiwan. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Delta Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Angela. Medyo naka-apekto na itong mga pag-ulan sa daloy na rin ng trapiko sa buong Metro Manila. Lalo na itong isa sa mga pinakaabalang lansangan sa Metro Manila kasama na siyempre dyan ng EDSA at dito sa may kahabaan ng Quezon Avenue. Tingnan natin ang sitwasyon ng trapiko para sa mga bibiyahe papunta ng Maynila. Sa mga dadaan po ng Quezon Avenue, magmula po dyan sa may EDSA, pagtawid nyo po papunta rito sa may Quezon Avenue, going po ng kanto ng West Ave, ay medyo nagkakaroon po ng konting delay, lalo na po dito sa may palitan ng stop and go. Pero after po nyan, medyo uusad naman po ang mga sakyan hanggang makarating po kayo dyan sa may kanto ng Roosevelt. Subalit dyan po sa may G. Araneta, going naman po ng Welcome Rotunda, medyo nagkakaroon na rin ng kaunting pagbagal, lalo na po kung kayo ay malapit na sa Espanya. Wala naman po naitalang mga pagbaha dyan sa may area na yan. Subalit dahil nga po sa dami ng mga sakyan ay nagkakaroon na po ng kaunting congestion papunta po ng Maynila. Sa mga babalik po ng QC na magmumula naman po dyan sa may Maynila, ito pong kahabaan ng Espanya ay medyo mabagal na rin po sa oras na ito. Lalo na po itong kahabaan po ng Quezon Avenue. Lalo na meron pong road repair ang Department of Public Works and Highways sa may Scout Borromeo. Kaya medyo moderate to heavy na po ang traffic hanggang pagtawid nyo po ng EDSA at tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may Elliptical Road.
Puntahan po natin ang ilang mga live points natin. Unahin po natin ang isa sa mga pinaka-traffic na area, ang EDSA Guadalupe. Sa mga galing po ng Guadalupe pa southbound o pa northbound, going po ng Shaw Boulevard, heavy traffic na po dyan. Sa area na yan, magsisimula po yan sa May Ayala, tuloy-tuloy na po hanggang Buendia at hanggang makarating po kayo ng Ortigas area. Yun naman pong Orense going to Ayala ay light to moderate po ang traffic dyan po sa lugar na yan. Balikan po natin ang area po ng Espanya, particular dyan sa may Blumentritt. Sa ngayon po, ang Espanya Blumentritt to Welcome Rotunda ay moderate traffic po. Habang ito namang Espanya Blumentritt to Espanya hanggang sa may Espanya UST ay moderate traffic din po ang situation ng traffic dyan po sa may area ng Espanya. Puntahan po natin ang Baclaran Ross Boulevard, Maynila para po sa mga papunta ng Maynila, light traffic po ang Ross Boulevard magmula po sa Baclaran. Samantalang yung mga papunta naman po ng Coastal dyan sa may area na yan, wala rin po dapat ipaglala. Light traffic po dyan po sa area ng Baclaran Ross Boulevard, Manila. Punta tayo bandang norte sa may Letre, Malabon. Yung mga papunta po ng bayan, wala pong dapat ipaglala. Light traffic po sa may area ng Letre, Malabon. At ganun din naman po sa mga going po C3 and Recto, light traffic po ang area ng Letre, Malabon sa oras pong ito. Ayan, sa ngayon po ay wala pa namang naiulat na mga pagbaha sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Pero in anticipation po ay nagpadala ng MMDA ng mga water pump para po mag-abang dun sa mga flood-prone areas. At gayon din naman, para po dun sa mga wala talagang masakyan, meron pong libreng sakayang MMDA na iikot po dyan sa may area ng EDSA pa-northbound at pa-southbound para po magserbisyo sa ating mga kababayan na maaring maipit po sa trapiko o kaya mga stranded man dahil po walang masakyan. Yan po ating traffic update. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nag-ulat mula sa Delta Quezon Avenue, Quezon City. Nakikipag-ugnayan na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mall operators sa Metro Manila upang maisaayos ang operating hours schedule sa papalapit na holiday season. Nagbabalik si Monokson. 15 to 20% ang nadadagdag sa volume ng mga sasakyan sa lansangan kapag sumasapit ang holiday season. Bunsod nito, madalas ang traffic congestion sa mga lugar malapit sa shopping mall sa Metro Manila, lalo kapag nagkakasabay-sabay ang mga holiday sale. Kaya naman nagbigay ng opsyon ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga mall operator na mag-adjust ng kanilang operating hours upang makatulong sa pagpapaluwag ng traffic. Kabilang dito ang open late, close late option kung saan magbubukas sila ng 11 a.m., magsasara naman ng 11 p.m. Pangalawa ang open late, close early option. Alas 12 ng tanghali magbubukas at alas 7 ng gabi naman magsasara. Ang open early, close early option naman ay kung saan magbubukas ang mall ng 8 a.m. to 7 p.m. Habang ang open early, close late option mula 9 a.m. to 11 p.m. At ang huli ay ang open 24/7 option. Sa ngayon, wala pa sa mga kinausap nilang mall operators ang nagbigay ng commitment kung alin sa mga ito ang kanilang susundin. Para magkaroon ng coordination sa kanilang opening and closing. Sana mas late in the evening para ma-accommodate mas madaming shoppers. Nakiusap rin ang MMDA sa mga kumpanya at mamamayan na huwag pagsabay-sabayin ang pagdadao sa mga holiday party dahil isa rin ito sa nagiging dahilan ng mabigat na traffic tuwing Disyembre. Baka pwede yung agahan na lang, spread out, and hopefully magsama-sama na lang sa isang venue. Pinakiusapan rin ng MMDA ang mga mall operator upang magamit ang kanilang security guards upang makatulong sa pagmamando ng traffic. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid sa atin ni Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Monica. Here are the stories from around the world. U.S. presidential candidates Hillary Clinton and Donald Trump faced off in their first presidential debate at Hofstra University in New York. Noni Ramos reports. Clinton and Trump sparred over jobs, economy, police violence, security, and others on their first debate showdown tonight.
The much anticipated debate between U.S. presidential Hillary Clinton and Donald Trump concluded as Clinton showing better prepared in answering punches thrown by Trump. On the other hand, Trump seemed to bite the baits thrown by Clinton. The debate kicked off on the issue of trade, where Trump seemed to be effective in having good start answering the issues raised, particularly on jobs. However, on the succeeding issues of the debate, it was all Clinton. On the issues of taxes, birtherism, including stamina, Clinton had made Trump on the defensive all night. But when I look at what you have proposed, you have what is called now the Trump loophole, because it would so advantage you and the business you do. You've proposed an approach that has a $4 billion tax benefit for your family. And when you look at what you are proposing, it is, as I said, trumped up trickle down. Trickle down did not work. It got us into the mess we were in 2008 and 9. Slashing taxes on the wealthy hasn't worked, and a lot of really smart, wealthy people know that. There was some breach of debate protocol from the audience when they could not hold themselves to react on the answers from both candidates, such as when Trump dared that he would not release his tax return unless Clinton released all her email archive. Also, when Clinton said that she's prepared to be the next president. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. As soon as she releases them, I will release my tax returns, and that's against my lawyers. They say don't do it. I will tell you this. No, in fact, watching shows, reading the papers, almost every lawyer says you don't release your returns until the audit's complete. When the audit's complete, I'll do it. But I would go against them if she releases her email. So it's negotiable? It's not negotiable. No, let her release the email. Why did she delete 33,000? Well, I'll let her answer. In the end of the first debate, when asked if they would support the result of elections, both answered yes. The next debate is scheduled on October 9 in the state of Virginia. Noni Ramos, UNTV News and Rescue, New York. Colombia's government and rebel leaders formally signed a historic peace deal to end a decades-old war that killed thousands of people. After 4 years of peace talks in Cuba, Colombian President Juan Manuel Santos and Marxist rebel leader Timoleon Jimenez shook hands on Colombian soil for the first time in front of hundreds of dignitaries. In a symbolic gesture, the pens used to sign the historic peace deal have been made from recycled bullets once used in the conflict. However, the deal must be approved in a referendum before it can be passed into law. And those are the stories making headlines from around the world. Back to you, Monica. Thank you, Darlene Basingan. Pinangunahan ni PBA legends Marlo Aquino at Kenneth Duremdes ang Bureau of Customs Transformers upang talunin ang Judiciary Magistrates sa kanilang pagharap sa UNCV Cup Season 5 Elimination Round noong linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Aquino will set that pick. Aquino dives to the basket. Ignacio at the high. Pirouette move coming from the skyscraper. Mas nanaig ang veteran moves ng star players ng Bureau of Customs Transformers kontra two-time champion Judiciary Magis sa kanilang mahigpit na sagupaan nung nakaraang linggo sa University of Makati Gymnasium. Nanguna ang tandem ni PBA legend Marlo the Skyscraper Aquino at playing coach Kenneth Captain Marvel Duremdes upang biguin ang Judiciary na masungkit ang ikalawang sunod na panalo. Bagamat sa first quarter ay kontrolado ng Judiciary ang ball game sa score na 21-15, umatake na ng gusto sa second quarter ang BOC at naagaw na ang kalamangan sa score na 38-35. Lalo pang lumobo ang abante ng Transformers sa 12 puntos sa huling 3 minuto ng third quarter.
pinilit maghabol ng judiciary at natapyasan ng kalamangan sa 5 puntos, 57-52. Nagawang makadikit ang Maggi sa kalahatian ng last quarter, 65-64. Ngunit mas dinumina ng BOC ang paint area at di na nakaporma pa ang judiciary hanggang sa magtapos ang ball game, 79-68. Ayon sa BOC, pinaghandaan nila ng husto ang team ng judiciary. Tinignan namin kung sino yung mga imports nila, no? And yung tendencies ng imports nila, tinignan namin kung saan sila malakas, kung saan yung strengths nila and yung weakness nila. So siguro yung game plan namin nag-work lang. Yung pinag-usapan namin during the practice, nag-work ngayon. Nagkaroon lang siguro ng lapses na ron. Sayang, isa na lang yung lamang eh. Kala namin magtutuloy-tuloy na eh. Naganda rin sa amin yung costume eh dahil talagang powerhouse talaga eh. Imagine, si Marlu dominated niya yung rebounds eh. Plus yung punto sa inside lane. Ayon pa sa BOC, malaking tulong rin sa kanilang team ang dedication ng kanilang local players sa mga practice. Yung experienced players kasi namin, yung mga imports, very vocal sila sa mga locals. So nagtuturo din sila kung paano yung execution. So yung mga locals naman, willing sila to learn. So nagiging madali lang yung practice namin. Sa ikalawang pagkakataon, tinanghal na best player of the game si Marlo Aquino na kumamada ng 26 points, 4 rebounds at assist at 2 blocks. Nagambag naman si Kenneth Duremdes ng 12 points, 9 rebounds at 2 assist. Samantalang may combined 29 points naman si Don Camaso at Chester Tolomia para sa judiciary. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Komposisyon ng pinakabatang sumali sa Song of Praise to ASOP Music Festival ang tinanghal na Song of the Month sa buwan ng Setyembre. Ito ang balita ni Adjes Carion. 15 taon pa lamang nang maisulat ng ngayon ay 17 taong gulang na si Noemi Osho. Ang kanyang komposisyon na Kumapit Ka Lang na kanyang isinali sa A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 5. Namangha ang mga huradong sina Ito Rapadas, Trina Belamide at Doc Mondel Rosario sa husay ng pagkakagawa ng obrang ito ni Noemi, lalo't nasa murang edad pa lamang ito. Pinili nila upang maging September Song of the Month ang naturang awit na pang-11 entry na ng ASOP Year 5 Grand Finals. Masaya po ako kasi sa gantong edad, nakaabot na ako sa gantong stage. Salamat po sa Diyos. Pangarap na natupad naman para sa interpreter nitong si Carmela Ravanilla ang makaawit ng isang papuring awit. Kagaya niya, syempre parang feeling ko pinagtagpo kami to para ma-reach yung aming dreams, kanya-kanyang dreams. Siya to be a composer, ako po, singer, yun. Sobrang proud and happy po ako for her. Nalamangan ng Kumapit Ka Lang sa score ng mga hurado ang awiting You Stood By Me ni Vincent Labating na inawit ni Kelly Boy Ricafort at isang bata man ni Christine Hernandez na inawit naman ng batang singer na si Francis Ryan Lim. Kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang Aris Carion para sa A Song of Praise Music Festival. Natugunan kaagad ang mga problemang idinulog ng ating mga kasambahay sa serbisyong kasambahay ng UNTV. Ito ang balita ni June Soria. Isang Japanese national ang dumulog sa programang Serbisyong Kasangbahay upang humingi ng tulong na makabalik ng Japan. Si Doy Masahiro ay 3 taon nang overstaying sa bansa. Naloko umano siya at nakuha ang kanyang passport. Ang kanyang anak naman ay kinuha ng pinagkakautangan niya. Yung asawa niya iniwan siya. Opo. Iniwan siya nung Kasi nawala yung passport. Hindi naman sila kasal pa ko. Hindi sila kasal. Opo. Oh, tapos yung anak niya doon sa asawa niya na nanloko sa kanya. Ilang taon na yung anak niya? 4 na taon na po. 4 na taon. Tapos nasa kanino ngayon yung anak niya? Yung doon sa tinitira niya kinapag-autangan niya. Doon sa kung saan siya nakatira? Tira noon, oo. Noon, doon siya nakatira. Inilapit naman si Masahiro ng programa sa Bureau of Immigration upang matulungan siya
kung paano makababalik ng Japan at sa anong paraan maibabalik ang kanyang anak. Dapat po gawin ni Sir ay dumulog muna sa embahada niya para makahingi ng travel document or ma-reissuehan siya ng passport. Yes. Because we need to ascertain the identity of the Japanese national. Tumulog muna siya sa barangay o sa police po sa mga bagay na yan. Kung talagang kinuha yung anak niya, kung wala na siyang pahintulot, maaari nga po isang pumasok bilang kidnapping. Samantala, lumapit naman si Ginang Russell Palma ng San Bartolome, Quezon City para sa kanyang bayaw na nakakonfine ngayon sa ospital na agad namang tinugunan ng serbisyong kasangbahay, katuwang ang MCGI Blood Donor Society. Yung pinakabituka po niya, meron pong siyang litid na pumutok po yung pinakaugat. So yung pong sinasalin sa kanyang dugo, inilalabas din po niya. Kaya po lumapit po kami dito para humingi po ng yun nga pong dugo. May refer ako ha. Tulungan natin para mabigyan sila ng dugo dahil kailangan nung kanyang bayaw. Assist namin kayo at tulungan po kayo namin ha. Jun Suriao para sa serbisyong kasangbahay. Mahigit 20 bag ng dugo ang naidonate ng UNCV at Members Church of God International sa Cambodia at Thailand Red Cross. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. Hindi lamang mga kababayan nating Pilipino ang nakiisa sa isinagawang simultaneous bloodletting sa Thailand at Cambodia ng UNCV at Members Church of God International. Nasa 50 Pilipino, Cambodian at Thai ang nagparehistro upang mag-donate ng dugo, ngunit 50% lamang sa mga ito ang pumasa sa screening. Ako naman, maganda kasi nakatulong kami sa local na Cambodian. Hindi lang para sa mga Pilipino, kundi sa ibang tao. Okay, ako maintain sa mga ngayon dahilខ្ញុំឈ្មោះភូមិថារិតដែលខ្ញុំបានមកបរិច្ចាគឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបហើយជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមុនដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលខ្លាចមជុលប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើតេស្តឈាមជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យមកហើយនឹងមានការលើកទឹកចិត្តរវាងជនជាតិហ្វីលីពីនដែលគាត់ជាមិត្តភ័ក្តិរួមការងារជាមួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អាចនឹងបរិច្ចាគឈាមពីព្រោះមិនត្រឹមតែជួយខ្លួនគាត់ទេគាត់អាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់ត្រូវការឈាម Bukod sa pagtulong sa mga nangangailangan ng dugo, layon din ng blood donation activity na mahikayat ang publiko sa pagdodonate ng dugo dahil mabuti rin ito sa kalusugan ng donor. Umabot naman sa 25 bag ng dugo ang naibigay ng MCGI sa Thailand at Cambodia Red Cross. Samantala, nagpapasalamat naman ng Siem Reap Blood Bank sa MCGI sa pagsasagawa ng bloodletting activity. នាងខ្ញុំឈ្មោះឆាយកំឈូនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដល់ឈាមខេត្តសៀមរាបសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុម MCGI and UNTV ពិសេស Brother Eli Soriano and Brother Daniel Rason ដែលតែងតែចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដល់មជ្ឈមណ្ឌលដល់ឈាមខេត្តសៀមរាបយើងរៀងរាល់6ខែម្ដងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាមចាំបាច់ ទន្ទឹមនឹងនឹងនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមបរិច្ចាគឈាមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតព្រោះការបរិច្ចាគឈាមវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអីទេហើយក៏ជាអំពើមនុស្សធម៌មួយដ៏ល្អបំផុតចាអរគុណច្រើន Patuloy na susuporta ang ating mga kababayan sa Thailand at Cambodia sa adhikain ng UNTV at MCGI na makatulong sa kapwa maging dito sa ibang bansa. Kat Dumaraos para sa serbisyong kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.